So, let's walk in God's unending favor. Sabi, unending favor. When we talk of unending, ano po ba yung pumapasok sa ating mga, sa ating isip? Ano po yung salitang unending? Sige po, ano po tayo dito? Question and answer ulit tayo ngayon dito. Infinite abundance. Narinig ko kanina, unlimited. Limitless, di ba? Ang sarap-sarap. When we are in Christ, we will walk in a limitless, unstoppable, unli. Yun na lang yung unli. Hindi kagaya ng, sa kailan ba yun, kahapon ata yun, wala lang, parang short conversation lang ni Sayang. Dinify niya lang yung stress, yung depression, tsaka yung anxiety. Di ba? Pero nasabi ko nga lang, anxiety, ewan ko kung tama yung sinabi ko, anxiety is parang, problema mo yung wala namang problema. See, that's anxiety, yung fear of the unknown. Hindi mo naman alam kung ano yung problema, pero namomblema ka. Pero with the Lord, saglitan lang yan, di ba? Kagabi lang yan, bukas, refresh ka na ulit. So let's walk with God's favor. To walk in God's favor, sabi po dyan, is to walk in a way that pleases God. When we walk with the Lord, in favor of the Lord, napiplease natin ang Lord. Bakit ba natin mapiplease ang Lord? Kasi, karapat dapat siya. Karapat dapat siyang purihin. It's about obeying His word and walking in His will. But favor does not imply an easy existence, sabi dyan, or the lack of hardship, sadness, or pain. Tandaan po natin to, na when we walk daw po in favor with the Lord, hindi daw po siya laging masaya, hindi daw po nangangahulugan no bed of roses na. Diba? Sabi, it does not imply an easy existence or lack of hardship. Meron pa rin iiyak pa rin, sabi nga ng verse natin, di ba? Iiyak ka pa rin, but rejoice comes in the morning. There is sadness and there is pain. It does not imply that negative events will not occur in our lives. Di ba nga, si Job, di ba, ang daming hardship, pero nandun pa rin yung favor ng Lord sa kanya, andun pa rin yung blessing after ng mga hardship na naranasan niya. God's favor is not based on our perfection, sabi po dyan. But it is based on God's grace. So it's always based on His grace. So what does it mean when we walk in God's favor? Meron lang po ako dito tatlo na pagbubulay-bulayan po natin. So ano po bang ibig sabihin pag tayo ay we walk in God's favor? Number one, when we walk in God's favor, we are walking in faith. So pag sinabi natin we walk in God's favor, ito na yan, laging kalakip na yan, we walk in faith. Yan. When we walk in faith, it means we trust God. And we should trust God. Lahat po na naniniwala at nagtitiwala sa Lord, tayo po magsabi ng Amen. Amen. So tunay nga na if we walk in faith, we trust God. We trust the Lord with all our hearts. And do not rely on our own insight. In all our ways, acknowledge Him and He will make our straight. He will make straight your paths. Diba? When we trust the Lord, lahat ng gagawin natin. Kasi nga all. Diba? Sabi ni Pastor last week, ang nakalagay ba doon ay some? Hindi, nakalagay doon all. Ibig sabihin ba nun, kahit ito lang yung gagawin ko, simple things lang, itatrust ko pa rin ng Lord? Kahit ba, kailangan ko sumakay sa jeep, pero ang may bumubulong sa akin, hindi, maglakad ka na lang, itatrust ko yung Lord? Ha? Yes. Kasi nga in all your ways. Napansin niyo ba yung post ni Ate Sally noong nakaraan? Yung may two guys daw. Na-impression na may two guys. Diba? Sabi, if you do not trust the Lord, di may mangyayari.
Sabi po nung pinakikinggan ko, in walking in the Lord's favor, dapat daw po, we know how to listen to God's word, to God's voice. Dapat daw po, we know how to listen. If we are walking in God's favor, we listen. Ibig sabihin yung mga simpleng details lang na naririnig natin ng Lord, may sinasabi siya. Yung may problema ka, may sinasabi ang Lord, you listen. Diba? Kasi sabi nga dyan, in all our ways, acknowledge Him. In everything we do, you acknowledge Him. When we walk in faith, it means it means trust in God's promises, even in times of difficulties. Diba? Sino po dito ang hindi nahihirapan? Yes, sana all. Yan. Sino dito ang walang problema? Yan. Sana all. Diba? Baka naman, igalawin ng baso. Diba? Parang sa'yo na lang ba lahat ng blessing? Mga ganong mga salita, di ba? We trust the Lord kahit anong situation yung dadating, kahit anong situation yung sa buhay mo, kahit anong mangyari, we trust the Lord. If you listen to the Lord, then you know how to trust Him. Kasi may sinasabi siya. Sabi po, di ba, 2 Corinthians 5:7, sabay-sabay po natin basahin. Isa pa po. So by faith, ang laki ng salitang faith, we walk by faith. Ibig sabihin, we trust God. Ibig sabihin, we walk by faith, not by sight, we trust God. We listen to the voice of God. Kung ano yung sinasabi niya sa buhay mo, kung ano yung sinasabi niya sa buhay ng office mate mo, ng family mo, ng anak mo, dapat alam mo kung ano yung sinasabi ng Lord. Hindi lang yung sinasabi ng horoscope, hindi lang yung sinasabi ng katabi mo, hindi lang sinasabi ni TikTok University. Dati may YouTube University, ngayon, masikat na si TikTok University. Sabi ko nga kay Saya, pag ako nagsasabi sa iyo, hindi ka naniniwala. Pero pag nabasa mo sa TikTok, naniniwala ka no. Kasi sabi ko, Sayang, bakit wala na tayong yung coffee mate? Wala nang creamer. Sabi niya, kasi mataas niya sa sugar. Eh sabi ko sa kanya, dati ko pa sinasabi sa'yo mataas sa sugar yan. Saan mo na naman natutunan niya? Diba? Sabi, kaya ka nasabi, pag ako nagsasabi, di ka naniniwala. So ngayon, wala na kaming creamer. So ngayon, kanina, ewan ko, kumakabog yung dibdib ko. Kasi, black coffee na kami, di ba? Mas healthy daw kasi yung black coffee. Yan. So, pero napatunayan ko, hindi pala dapat isinusunod ang vitamin sa black coffee. Kasi parang basta iba yung effect. Para akong kinakabahan na basta yung gano'n, alam yung parang kinakabahan ka pero wala. Parang anxiety, pinindot na naman ni anxiety yung button ni anxiety. Tapos hindi mo na naman alam kung ba't ka kinakabahan, kung ba't ka natatakot. Pero, fear not, the Lord is with you, di ba? Sabi. Faith, trust the Lord. So, anong gagawin mo? Kinakabahan ka. Hindi mag-pray ka. You listen to the Lord. Di ba? When we walk in faith, we walk in God's favor. Yan. We totally depend on Him. So, wala. Sabi nga nung kanta kanina, di ba? Ano ba yung kanta mo, Ate Russell, yung mabilis? Sa habang hindi, yung isa, yung mabilis. Nakalimutan ko. May amnesia. Pag tumatanda. Yung lyrics, kasi kanina, sabi ko, Lord, totoo yung lyrics ng kanta, di ba? Yung, wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kompleto na. Di ba, wala ka nang hahanapin pa. Pag sa Lord, kompleto ka na. So, hingin mo lang sa Kanya talaga. You walk in God's favor, unending favor. Hindi matatapos, hindi magkukulang. Diba? Sabi nga, ang bank account ko nauubos, diba? Ang pera sa bank account ko nauubos. Ang pasensya ko nauubos. Pero ang biyaya ng Panginoon, nauubos ba? Hindi. Nauubos ba? No, hindi. So lumapit ka sa Lord, wag kaya Ate Sally.
So pag wala ng ulam, Max, alam mo na gagawin mo. Di ba? Yung ano lang, yung sit mo lang at isali. Yan. Pag nag-reply yan, alam mo na. Hindi siya tulog. So, Max, punta doon. Alam mo na yan. Minsan dahil andyan si Ninang RV. Yan. Yan. May favoritism. You extend His grace, you share. Diba sabi nga po, do not, be ready, always be ready to share the gospel. Sabi sa Hebrews 13:16, do not neglect to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. So, in all times, parang kanina po papunta kami dito, mayroong tumabi. Alam mo yung may matanda, pero nagdadalawang isip ako, lulukoyin ba ako nito o talaga nangangailangan siya. Pero nakita ko naman na natatakot talaga siya. Natatakot siya bumaba sa junction kasi hindi daw siya marunong bumaba sa junction. Hindi niya daw alam kung ano sa kanyang papuntang Pasig. So yun lang talaga yung, talagang, you always be ready to help. Yung pagbaba niya talaga. Alam mo yung bababa na lang siya pero natatakot siya. Pero matanda na siya. Yung sinabi ko na lang po, sakay ka na lang po ng crossing. Kasi hanggang junction lang. Kasi dito sa junction, galing kaming Antipolo. Hindi daw niya alam yung sakayan papuntang Pasig. So sabi ko, sakay na lang po kayo ng crossing kasi nandun na yung sasakyan namin ng pa Santa Lucia. Pero nakita ko talaga siya sumusunod. Baka maligaw siya pag sumunod siya sa akin. So, always do good to others. You serve the Lord. You find your ministry. You serve the Lord. Marami pong ministry para sa Lord. Marami kahit mga simpleng ministry lang, yung you tap, yung mga nakaraan, you tap your brother's shoulder, you encourage him. Kasama na po yun sa ministry. Diba? Yung kamustahin mo lang siya. Sabi nga ni Pastor Vic kailan ba yun? Basta sa mga sermon niya. Kasi inulit ko yung 3 Sunday. Sabi nga ni Marco, church na naman ngayon. Di ba nag-church na tayo kahapon? Kasi nga kahapon, nagpe-play yung 3 church services. So akala niya, Sunday na kahapon. So sabi nga niya doon, di ba, ministry mo na yung nag-share ka ng God's Word sa Facebook mo. Di ba? Kasi nakaka-share ka ng encouragement sa others. Di ba? Hindi lang yung, sabi nga niya, di ba, meron siya sa ating challenge na bago tayo mag-share ng kung ano, mag-share tayo ng word ng Lord. Nagawa ba natin? Bahala ka na sa Lord mag-explain. Kasi ako, guilty ako. Di ba? Kaya nga minsan di na ako nag-share. Joke lang. Hindi ako nagpo-post ng kung ano-ano eh. Di ba? So, actually, guilty naman talaga kasi nga, we forgot, di ba, yung everything sa ginagawa natin. Bakit? Kasi, hindi natin ginagawang hobby. Hindi natin, inuulit-ulit, hindi natin sinasarang yung sarili natin. So, let's not neglect to do good and share. So, let's share. To serve the Lord means to do everything for His glory. So everything you do it for the glory of God. Sabi dyan, and do it in love. Bakit po kailangan natin we serve? Kasi we should walk in God's favor. Ba't kailangan mag-serve sa Lord? Kasi we do it in love. Sabi nga po, di ba, dapat ang pananaw mo sa buhay, ang mindset mo, I am not working for the Lord. Ano po dapat yung mindset natin? We work with the Lord. Para yung glory sa Kanya lagi. We walk with the Lord. Sabi dyan, wala naman. 1 Corinthians 10:31, do all for the glory of God. Lahat po ng gagawin natin for the glory of God. Sa school, sa work, sa kahit nandun lang tayo, sa everything that we do it for the glory of God. Bakit po? Para kapag medyo hindi na-recognize, hindi ka masasaktan. Kasi alam mo yung glory nasa Lord. Ma-recognize man siya o hindi, ginawa ko to para sa Lord.
Di ba? And tandaan po natin, eto lagi ko po to kasama po to sa sa principle sa buhay. Recognitions are for those who are not yet recognized. Kasama po yan. Kasi sa school, madalas yan, ikaw ang gagawa, pero iba yung marirecognize. Di ba, Ate Russell? Madalas yan. Ako, ranas ko yan. Kasi nga, ako lahat gumawa ng program, pero hindi ako yung prepared by. So, ang sabi ko lang, eto ginawa ko to sa Lord. Ang Lord ang magbabalik. Diba? When you walk in God's favor, you trust Him, you depend on Him. Siya ang magbabalik. Then sabi niya, let all that you do be done in love. Hindi ka nag-e-expect ng kapalit. Hindi ka nag-e-expect ng kapalit. Gagawin ko to sa Lord kasi ibibless niya ako. Ganun ba dapat yung mindset natin? Ginagawa ko to sa Lord kasi ibibless niya ako. Dapat hindi. Ginagawa ko to sa Lord kasi binless na niya ako. Binless ka, kaya ka nag-serve para sa Kanya. Kasi binless ka na niya. So you share your blessing. You serve the Lord. Hindi mo siya gagawin kasi nakikita mo may kapalit, nakikita mo ang laki ng kapalit, ang ganda ng kapalit. Ayan. So, sige Lord, gagawin ko to para sa iyo. So pag ganon, masakit. Masakit pag nawala. Di ba? Masakit pag nawala. Hanggang doon na lang tayo. So masakit pag nawala kasi hindi mo siya ginawa out of love. Mas masakit kasi ang nakikita mo, aray, may kasi siya pag hindi siya out of love, ang nakikita mo yung kapalit lagi. Ang nakikita mo yung kapalit lagi. Kaya, iyon, magtatampo ka na sa Lord. Kasi bakit mo kinuha sa akin, may ako dumigain. Parang ganun. So let's do it for the Lord. Let's do it in love. Kung love mo ang Lord, you serve the Lord. Diba? Tapos, yun. Do it out of love. Para kasi pag out of love, talagang yung glory para sa Lord, bibigay todo mo di ba? Ibibigay todo mo. Hindi ka, with no reservation, yun. So, if you do it out of love, you do it for the glory of love, ginagawa mo siya wholeheartedly. Hindi ka sige, go, bigay mo lang yan para sa Lord yan. Okay ba kayo? Masyado kayo seryoso. Kinakabahan tuloy ako, tingin ni Ate Yara. Parang, totoo. Kinakabahan ako sa inyong ngiti nga kayo. Sabi sa inyo, mas nakakatakot sa church kaysa sa school. And ang third point po natin, if we want to walk in God's unending favor, we walk in obedience. Yeah. We walk in obedience. Sino dito ang obedient? In Christ. Sabi nga ng Lord, sabi natin kanina, listen to the voice of God. You trust and you obey. If you trust the Lord, you will obey. To walk in God's favor is to align our lives with God's will. God's will. Sabi po ng ating verse, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po nung pinapakinggan ko, dapat daw po, walking in God's favor, we are obedient. Dapat daw po yung obedience natin is an everyday action. Ibig sabihin, kailangan daw po habit na natin ang mag-obey sa Lord. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, kung ano yung sinasabi ng Lord, if we really trust the Lord, if we listen to the voice of the Lord, then we know how to obey. Sabi po ng verse natin, you do not conform to the pattern of this world. Paano ka mag-obey if you conform to the pattern of the world? Diba?
Ang sinusunod mo yung ginagawa ng mundo, ang sinusunod mo yung gusto mo. 'Di ba sabi, if you trust the Lord, you listen to His word, you obey His will. Kasi alam mo na yung will niya is perfect. So, walking in God's favor is obeying the Lord. Kung ano yung pinapagawa niya. Let's obey God. Let's not conform. Ibig sabihin, we pray every day, we worship every day, we read the Bible every day. Sabi nga ni Pastor din, nung mga nakaraang Sundays, di ba? Uso na ngayon ang audio Bible. Kasi nung panahon ko, walang audio Bible. Ang mga tao sa church nagdadala ng Bible. Di ba? Sige nga. Sige nga, meron. Di ba? Pero dahil uso na ngayon ng audio Bible, ang Bible mo nasa cellphone. Totoo ba? May Bible ka ba sa cellphone? Sana all. Libre lang, di ba? Tapos, ang ganda ng audio Bible, alam mo kanina, nung nakikinig ako, naiiyak ako. Kasi feeling ko, narinig ko si David na binabasa niya yung Psalm. Kasi yung audio Bible, nakakatakot ng boses. Alam mo yung ang lalim ng boses. Tapos, parang, mas nakakatakot yung Tagalog. Baka maalala ko si Pastor Carino. Kasi di ba, parang, kahit nagbibihis ka, nagpe-play yung audio Bible, nare-renew yung spirit mo. So, gawin po natin siyang habit na we obey the Lord. Bakit obeying po is listening to His word and listening to His voice? Bakit po? Yes, very good. Kasi po, di ba yun yung pagkain natin? Tama ba? Yun yung pagkain natin, di ba? Yun yung pagkain ng spirit. So kung hindi ka nag-o-obey sa Lord, hindi mo narinig yung salita niya, mahina ka. Enough po ba na every Sunday lang tayo nakakarinig ng word ng Lord? Enough po ba yun? Ibig sabihin, from Monday to Saturday, nagpa-fasting ka sa salita ng Lord. Sino nagpa-fasting? Mag-fasting lang tayo pag magpapa-laboratory na tayo. Pero in spirit natin, dapat hindi nagpa-fasting. Diba? So we listen to the Lord. Kasi if we listen every day to the word of the Lord, then may iwasan po natin to conform to the pattern of the world. Kasi, protected tayo. Tapos, alam natin yung gagawin natin. Diba? Sabi sa inyo, huwag kayo seryoso, ngiti-ngiti kayo. Ayan na niya gumana. Walking on obedience is recognizing God's blessing in the ordinary and extraordinary. Sabihin nga po natin yung ordinary and extraordinary blessings. Sino ang gusto ng ordinary? Sino ang gusto ng extraordinary? Yan. So lavish. Di ba iba? Special. Pag sa mga application, yung premium yung kukunin mo. Yung hindi agad-agad natatanggal yung subscription, si premium. Tsaka makapanood mo siya sa lahat ng gadget. Di ba? Extraordinary, lavish. Kung special na halo-halo, may ice cream. Tapos, double pa yung ice cream. Tapos, kalahati ng llanero ng leche plan yung ilalagay sa. Tapos, yung yelo gawa sa asukal. Yung sobrang tamis. Yun. Diba? May natikman talaga ako nung sabi ko, hindi na ako uulit nung halo-halo na yun. Kasi feeling ko yung asukal, matamis na. So, yun. Extraordinary. Ang sarap po ng extraordinary blessing, no? Hindi mo alam kung gaano siya kalavish. Hindi unending, 'di ba? Hindi siya matatapos na blessing.
Sabi po 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Through our knowledge of Him, we are called, who called us by His own glory and goodness. Sabi po, His divine power has given us everything. If we obey and we walk in God's favor, His divine power has given us everything. Sino gusto ng everything? Everything in the Lord, di ba? Everything in the Lord is free. Free yan para sa Lord. Galing sa Lord eh. Di ba? Kumbaga, ang bank account mo ay mauubos, pero ang kayamanan ng Lord ay hindi kailanman mauubos. We just walk in His unending favor. Ito po, the assurance of a lifetime favor. Hardships are temporary, but His favor is eternal. Tandaan po natin yan. Sabi po ng ating verse, basa. Rejoicing comes in the morning. Sabi niya, His favor lasts a lifetime. Diba? It's an ending favor. Kumbaga, mahihirapan ka lang ngayon, pero ang kapalit nun, favor. Diba? Iiyak mo lang yan ngayon, mamayang gabi iiyak mo lang yan, pero bukas, refresh ka na. Rejoicing comes in the morning. The cross seems like defeat, but through it, Jesus secured God's favor for all believers. Diba? Ang hirap-hirap ng tiniraanan ng Lord sa cross. Hardship and pain, suffering, trials talaga. Pero, after that, yung lifetime favor para sa atin. Diba? We walk in God's favor. We walk in His grace. Diba? It's not about yung mga nararanasan natin. Sabi nga kanina, diba? It is about His grace. And lastly po, 2 Corinthians 12 verse 9. Basahin po natin kung nababasa pa natin. Go. Amen. Sabi po ng Lord, my grace is sufficient for you. Diba? His grace is sufficient. His power is made perfect in our weakness. Diba? In weakness. So, pag tayo po ay nahihirapan, tatandaan lang po natin lagi, we walk in God's favor. We should walk in faith. We listen to His word. We walk in faith. We trust the Lord. We serve Him. And we obey. Diba? Sabi nga, that the power of Christ may rest upon you. Amen. So, sino po dito ang walking in God's ending favor? Wants to walk in God's unending favor? Amen. So, tatandaan lang po natin, we walk by faith, we serve wholeheartedly, and we obey the Lord. Amen. Thank you po. Palakpakan po natin ng Lord.